morning po again mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is September 30 na, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may DFA Asiana, dito yan sa President Diosdado Macapagal Boulevard, Baclaran, Parañaque po yan. DFA Diosdado Macapagal Boulevard po, okay, Diosdado Macapagal. At dadalhin po natin sa may University of Makati Admin Building sa may JP Rizal Extension, West Rebo, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pang nakuha na po natin sa disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Elected politician, an elected politician, number you have that right, di ba? You have that right, di ba? Para sabihin mo, kung talaga yun ang nagdapipil mo, and you can post it sa social media, gano'n. Well, I would concede, no? I would agree that lawyers have less or limited rights than non-lawyers. We need to be professional, tama. We need to be dignified, tama. So ang tanong, ano ang undignified? How is it undignified to call a politician who is accused of budget insertion, who is accused, credibly by journalists? Hindi ako yung nag-accuse. Because I just commented Sir Danny, di ba? Meron siyang contractor na campaign donor. Meron siyang income, allegedly, sabi ni Jose Roberto Bernardo. How is it undignified to call someone shameless or worse, Senate President, over those things? Ano isang undignified? Papasok ko lang, di ba? Professional responsibility. It is also my professional responsibility as a lawyer to assert the Constitution. The Constitution says public office is public trust. So when a government official, an elected one, the third or fourth highest official of the land, the Senate President, commits shameful acts, is it not my responsibility professionally to call that act shameful? Yeah, yung bali pinapanggit mo yung mga shameless, based mo ng testimony naman ng isang di ba, resource person na talaga sinasabi niya ay meron siyang actual evidence na siya yung nagdala ng pera, supposedly na tinanggap at kickback, di ba, na pinadaan sa isang, let's say may mga binanggit na pangalan naman si Jose Bernardo di ba, yun ang sinasabi nyo, kaya na ano kayo, na force kayo na sabihin nyo shameless, na yun ang parang kino-question niya na somehow bordering on the line of parang nawala yung yung paggalang nyo sa kapwa abogado, gano'n, di ba? O hindi po nawala yung galang sa kapwa abogado because si Senator Chase, even though he is a lawyer, mas magte-take precedence yung pagiging senator niya. And ako, as a lawyer, yes, I'm a lawyer, pero binabahan din ako kasi Sir Danny. Nagbabayad din ako ng buwis. So, why cannot I call someone that people vote for, and someone who runs for office, hindi naman yung kawalang galang sa kapwa abogado. It is not acting as a lawyer, di ba Sir Danny? When he committed this act that are illegal or goes against the Constitution. Okay, pero yung kahapon, yung kanyang speech, no, actually, not a privilege speech, it's a manifestation daw ng speech pa. Wala nang interpolate, no? Pero, ang dami rin pati ko, binabasa ko rin yung mga social media posts, puro din ang ginawa ni supposedly Senator Cheese. Hindi naman niya sinagot yung mga paratang na kumanggap siya o whatever, di ba? Yun yung, how do you describe yung kanyang speech kahapon na parang tinuturo niya na sarsuela lang ito ni former Speaker Walden. Kung may sarsuela si Speaker Martin, may sarsuela din si Senator Cheese. Hindi siya pwede mag-focus kamay because his manifestation yesterday was also an outstanding performance in dramatic hugas na kamay. Kung pwede lang siya manalo ng award, mananalo siya ng award kasi ang galing niya maghugas ng kamay. You are correct, Sir Danny, wala naman siyang in-explain. Yung iba naman officials,
kahit yung mas mataas lang na officials like the president or vice president, may lumabas ng PCIJ report, dapat na yan, contractors as campaign donors. Pero kasi ang dati, that is a fallacy. Kung yung iba, may ginawa din masama, it doesn't mean tama din yung ginawa. Yeah. Narinig ko rin yan, yung argument na yan. Ibig sabihin, porque ginawa ng iba, gagawin ko. That is make tama, di ba? So, hindi rin tama, di ba? Anyway, attorney, pinipili namin makuha ang side ni Senator Tito na yung sa ating inspiran para ho palapit ang ating, di ba, pagtatalakay ng Senator na talaga namang somehow malaki ring bagay dahil na pinatitibar ho ito si Attorney Jesus Martin. Attorney, kapusta ho tayo sa oras. Maraming salamat ho. Thank you sa oras. Thank you, Sir Dante. Ano lang, sana sabihin si Senator G, bakit na dinidisclose yung disbarment case? When disbarment cases are supposed to be confidential. Okay. Sige, challenge na naman yan, ha? Tapos, tatalakay pa natin dito. Anyway, maraming salamat, Attorney, at I hope this won't be the end, ha? Mag-uusap pa rin tayo in the future. Thank you, Attorney. Thank you so much. Okay, yan o si Attorney Jesus Martin III, political scientist at isang vlogger na marami akong followers niya dyan o sa social media. Okay, so, babae ko lang, briefly lang, itong mga awag sa atin, mga nakikinig ni Eduardo Ignacio, sabi niya dapat sundin ang kontrata ng Pricewater at Lua baka meron ang tingin na ginawa para maaprobahan ang kontrata. YouTuber Butch Ko, sabi niya, Camarines Norte po, sobrang pangit din ang service ng prime water, mga lugar na wala ng bulok ang tubig, nag-webenta na po sa labas ng opisina ang mga tao. Estrella Garcia, dapat sa prime water, bayaran ang client nila sa mga servisyong ginawa nila. Diyos ko, si pwede yan dito. Lalo may amoy at may bulati pang lumalabas. Ganun. Alexander Pedro, good morning. Sir Danny, dapat po, LGU, makakalagan. Kapangailangan ng kanilang kalimutan na nila ang proseso na nagpapatagal o kaya nagiging dahilan na walang aksyon, servisyo agad ang kailangan ng taong bayan. Huwag nyo nang hintayin pa na magduda sa inyo ang taong bayan. Rose Flores, gandang morning, kabayan Danny, listening radio everyday habang nagtitinda ng garage at listening to all avid sa pamilya sa Pateros, Manila. And Hulera, good morning, Maggie, kabayan Sir Danny, pakikris naman po ang mother ko ng happy 82nd birthday, always present and watching from sa Makati City. Maraming salamat. Naku, ang bilis ho ng oras. Alas 11 na. Ako po si Danny Buenavez sa programa Kabayan. Tomorrow ho, nakikita ulit tayo. Pero susunod na ho, nagsiservisyo Linya Portus with Jack Batallones. Bye-bye. Tiniyak ng pamahalaan ang mahigpit na pagbabantay sa proseso ng pagpasa sa 2026 National Budget. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at Radyo Patron, Christian Yosore. Christian. Malacanang na tutulong sa proseso ng pagpasa ng 2026 National Budget. Ang kurang ng 2025 budget ang papansa ng bansa. At yung management ang nagsisalari ng magdadalawang dadating sila sa
pangyayaring dito na magtanggal ng alokasyon sa mga matipubreng irregularidad o pagkakaroon paggamit sa pondo. Aral ni Aya sa mga mababasa sa lamin ng mga maanumalang person ang galit ng taong bayan ng presidente para magumpos sa kanilang mandato sa karapatan sa public servant. Si Castro na walang pagdaan ang Pangulo hindi makapagpasa ng tamang budget at naisip ng tamang programa ng mga pinalaman ng mga Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado. Ito ang bagong Pangulo. Ilan pang OFW na nakaranas ng patas na pagtrato sa trabaho sa Kuwait at Saudi Arabia nakauwi na ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. May matagumpay na nalupan ng isang Maynila. Si Burger na nakaranas umano ng hindi patas na pagtrato sa trabaho sa Kuwait at Saudi Arabia. Mula sa Kuwait at dalawa mula sa Riyadh, Saudi Arabia ay sa Department of Migrant Workers sa kontratan ay iba. Nagkasuduan nila ng kanilang mga employer habang naririto pa sila sa bansa kaya silang umano nilang umuwi. Nakatanggap na ng tulong pinandal at iba pang assistance mula sa Department of Migrant Workers at OWA ang mga nasabing OFW para makatulong sa kanilang immigration. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DCMR. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Ang mga pamayan sa Alisay, mula sa Superior Benjamin Magado, malaking kawala na halos Secretary Institution. Pastor Apollo Sibuloy, pinagdurmang sinunod sa pagsusunod hospital. At ang pagsusunod sa labas ng bar, may katamtamang kansang pag-ibig. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado basta may nagsabi na karapol mag-aaral yan ang sa aming YouTube at Facebook. Ako po, Kulit na Bato. Agkanang serbisyo, tayo ang tulay. Pagtutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Linya Motos. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo, Linya Motos. Tuwing umaga, dito lamang sa DCMM Radyo Patrol sa Estrella at DCMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo Linya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's a Tuesday, September 30, 2025. Nako, ito na ba ang huling araw ng Setyembre? October 1 na po bukas. Grabe, ang bilis po ng panahon. 86 days before Christmas. Alright, mag-Viber po kayo sa amin ha. Pag meron po kayong comments at mga gustong batiin at meron po kayong reaksyon sa aming pinag-uusapan or questions para sa aming guest, 0919-278-3000 0919-278-3000 sa Viber po yan. At siyempre, live rin po nyo kaming napapanood sa aming YouTube channel. At siyempre po, dito po sa 6:30 a.m. na Imbag Abigat, partner Jack. Yes, magandang umaga. Ulit si Jack Caballones. Kasama pa rin si Linya Corpus ngayong umaga dito. Basta naman ang iyong umaga, Jack, ano ba ang breakfast mo kanina? Tinatanong ko minsan si Big ko anong breakfast. Ako, kanina ba lang panitagan? Pandesal? Kanina, nagsabi niyo ako doon, alam, may weekend. Ay, oh my gosh, alam ako mo? doon sa ating, sa Petit Ryan, Sasabihin pa natin mo ganyan, ang sarap po ng bibig Oo, sa Maynila, no? Saan ba yan? Quezon City yun.
Quezon Oo, City. after yun ang welcome process. Oo. Oo, yun. Actually, kahit minsan naman doon, isang strip yun, puro Na puro bibika. naka-hindi lang dito. Oo. Ako po kasi, hindi na ako masyadong mahilig sa bibika. Pero yung mami ko kasi, nanay ko, mahilig sa dyan. Eh ngayon, magbe-bare months ka, di ba? Parang very timely itong pagkain ng bibika. Feeling natin, Pasko, di ba? Pero sabi mo, all year Yeah, round. year round, parang Oo. na ano. Pero sinabi ko sa'yo, binigay mo sa akin bibika na galing dyan sa may welcome rotonda na sinasabi mo, ang sarap niya. At ano, gilid na simbahan to, para sa mga ano, kung ano yung ano. Oo. So marami sila Marami nagtitinda sila doon, dyan. pero feeling ko magkakamag-anak sila eh. Dahil Ano minsan naman, pag bumibili minsan. ako dito, sabi ko, ay, well, thank you nga dyan sa ano, sa stall mo. Oo. Nagbibigay din sa kanila. Tapos meron ano din, may puto-bongbong din sila doon. Kaya lang yung puto-bongbong nila, hindi yung traditional na ano, kasi nilalagyan ng sisya, condensed milk. So medyo masyado matamis. Baka pwede mag-request mo. Yung parang ano lang, yung medyo plain lang ng konti. Konting butter lang. Doon medyo naumay ako ng konti. Tapos Oo. condensed milk. Actually, ayoko masyado ng maraming ganun. Kasi hindi mo nalalasahan yung totoong lasa nung mismo kinakain mo. Diba? Kaya nga na ano. Tapos, wala, yun. Strip na yan. Dami, kahit hindi... Baka mamaya puntahan ng tao. Pero kasi po talaga, masarap po siya. Oo, kasi sabi ko nga ako, hindi masyadong mahilig sa ganyan eh. Pero nung natikman ko yun, Oo. sabi namin, pati yung asawa ko si Finn, Anong sa niya? sabi niya, sarap nito Sarap na to. Kala namin sa mamahaling restaurant, eh mas masarap pa siya eh. At maalala ko, hindi ko pala ako kaya. Ano pa yung araw ko mamaya Ako kami nagbayad ko na. Mamaya, Wala na. hindi pa ako bayad sa'yo Ay, hindi nagbayad ako. Nagbayad ako. Nang marami Gusto ko na ako. lang. Hindi, yung una bigay mo, tapos mamaya ang dami ko nang pinabili, di ba? Ayan. So, yung mga nakikinig sa arangkada lang, nakikinig sa atin. Yung arangkada ba ang natin? Oo. Good morning to you. Oo. Hello. Team Arangkada, mamaya makakasama natin sila 5:30. Abangan po kami ni partner Jack. Naku, araw-araw yung mga balita. Ako talaga, hindi na tayo nagsawa dun sa mga aksidente sa kalye. Oo, di ba? Sabi nga nung mama, di ba? Parang Ganito na lang ba palagi? Oo. Hindi na natuto yung Di ating ganun mga yung ano, kababayan. early days ng story natin na yung sa bata na pinalo. Nanay? Yan, pinalo sa Hindi ko kayang basahin. Alam Yeah. niyo, sinabi ko kay Jack, Jack, ikaw na lang magbasa nito kasi nanay ako eh. Hindi ko kayang basahin. Kahit ako hindi alam ko, pero alam mo yun, bigat magpasa ng ganong klaseng so, pag nakakarinig sa experience na rin, no? Oo. Ano, ikikwento mo ba? Una. Iba yung ano natin, Sobrang pang-aabot Oo. sa sariling anak that cost the life of the child. So para kung para sa akin yung mga gano'n talaga naman kailangan pabantayan yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kapitbahay doon. At minsan narinig yun kasi hindi nila akalain na mangyayari po yun. Ano. So So, ayun. yung mga stories nga lately, at pagod mo yung mga ganyan, then, pagyo, nagsunod din ng pagyo. Yesterday, naulanan ka ba, partner? Yung pagtapos ng show. Oo. Akala ko magbabaka ulit dito sa Mother Ignacia. Yung ganun kasi Hindi baka ulit, pero hindi naman yung yung lubog yung sakyan, sobra. pero hindi madaanan na. hindi na madaanan. Oo. Pero kung ang araw ng umaga, tapos biglang, Oo. biglang umulan na gabi, hindi ko matawid yung sakyan siguro dahil Tapos, sobrang lakas ng ulan. Alam mo nung tinanong ko yung mga kakilala ko na nakatira sa ibang lugar, hindi naman daw umulan sa kanila. Kunyari hindi Quezon City, parang Quezon City lang ata, So tanong natin, ano ba itong mga ganitong klase ng biglang pagbuhos ng ulan na nararamdaman mo lang sa isang lugar? Kumbaga, wala raw sa Mandaluyong or sa Pasig, for example, hindi daw masyado. Nag-expect tayo muna sa Friday. Wala pa sa Dapat pag yun, kasi yung dapat gawa ng paso. Oo, pero yun nga wala naman siyang signal, o hindi naman siya typhoon. Yeah. So, ito ba yung tinatawag nila, iba na ngayon yung panahon, very hyper-localized sa mga pag-ulan. Tanungin nga natin ang ating eksperto. Kasama po natin sa linya, walang iba kundi ang ating pag-asa weather forecaster na si Charmaine Valeria. Magandang umaga sa iyo, Charmaine. Yes po, magandang umaga po dito pa. Taratas po dito pa. Yes, Ma'am Charmaine, pwede niyo po bang i-explain sa amin ano po yung nangyari kahapon, lalo-lalo na dito sa Quezon City po, na sobrang lakas ng ulan? Yes po. So yung activity po ng mga
pagulan kahapon ay dulot pa rin po ng ating mga localized thunderstorms or yung mga pagulan po na yan, dulot po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pasipiko. So, pag po kasi mainit ang hangin ay mas madalas po talaga yung pagkakaroon ng mga ganyung mga pulong-pulong mga pagulan, pagkidal at pagkulong. Tapos natataon po na lalo kapag makapal yung ulam na tatapat sa area nyo, kahit po maliit lang siya, katulad yung experience natin kahapon, parang tumagal lang siya ng 2 hours, 3 hours at most. Pero napakadami na po ng mga na-measure natin na mga pag-ulan. Tapos mabilis din po yung pag-develop ng mga thunderstorm, lalong-lalo na po kapag mainit yung hangin, tapos may moisture po sa paligid. Yung yung rainfall, amount of rainfall yesterday, kasi na-monitor ko, gano'n ka, ano yun, di ba? Kumbaga ilang days worth, ilang millimeters, paano natin masukat kung gano'n kalakas ang ulan kahapon? So, yung measure po natin sa ating station dito sa may Science Garden ay umaabot po ng more or less 90 millimeters. So, 83, yung 83 na maximum na which is naganap po ng hapon, more or 3 hours pan po siya. So, kung isusumahin po natin, umaabot po siya ng intense, heavy to intense rain. Oo. So, kumbaga binuhos niya yung amount of rain ng ilang araw. Di ba parang meron po kayo ganyan minsan na katumbas ng 2 araw o 3 araw yung ulan. So, sa ngayon ba, kung susumahin kasi natin, normal po talaga ng mga pagulan natin sa isang buwan. Usually, nag-range po yan ng, for this month po, no? Usually, nag-range po yan ng mga about, mga 300 to 400 for Science Garden. So, ngayon, kung susumahin po natin kung sa amount, sa ilang days, siguro mga ilang percent, mga siguro sabihin po natin mga almost 5 days, mga ganyan po yung pwede natin oo. Binuhos kahapon, 5 days. Yes po, opo. Normal. Kaya Kasi kung talagang, 400. oo nga, ba't hindi po yun, ano? Paano ba yan? Baka dapat baguhin na natin yung mga pag-declare ng walang pasok. Kasi parang ang lumalabas kailangan pansinin din itong mga sinasabi niya, localized rains. Or narinig ko rin yung salitang hyper-localized. Ano po ba yun, Ma'am Charmaine? Saka may kinalaman po ba ito sa climate change? Kasi may na-mention kang mainit yung hangin, mas malakas yung ulan. Kaya mainit din noong mga nakaraang araw, Charmaine. Yes po. Ngayon po kasi meron tayong ongoing na nakadalinya alert. Kaya napapansin po natin, hindi usual yung mga na-measure natin or above normal sa mga ibang stasyon, yung mga pag-ulan. Although naka-alert pa lang yung full out na dalinya, meron na po tayong mga na-measure na mga paglapit ng karagatan sa may Central Pacific. Tapos mas umiinit naman po yung karagatan dito sa may East Pacific. Yun po yung nagkakos, maaaring may cause po yun. Kaya kung compare natin sa normal or usual na mga localized thunderstorm, ay mas malakas po yung mga pagulan nito. And although may, kumbaga, meron din po naging factor in itong esterlies po kasi mainit nga po yung naging hangin niya. And sometimes, meron po tayong mga localized convergence lang po siya susumahin natin. Hindi naman po sa na-mention yun na kung product po ba ito ng climate change, maaaring may, or posible po na meron yung climate change. Pero kasi ang climate change po, susumahin niyan yung parang attitude ng weather sa loob ng 30 years. So, marami po pong pag-aaral na nangyari based dito sa climate change. Pero na 30 years, nakikita nga natin, mataas yung temperature, the more na mataas yung temperature, lang sa lupa, pati sa dagat, may impact yan. And alam naman po natin na kapag mag-increase yung temperature sa dagat, growth po yan na mag-develop ng mga mas marami mga tropical cyclones, lalo andun yung moisture tsaka yung heat. Yan po yung mga dalawang factors na nakakapagbuo ng mga bagyo. Okay, so ngayon today, mag-expect ba tayo na may mga localized thunderstorms mamayang hapon or mahirap i-predict yung mga ganyan? Bigla na lang po ba nabubuo?
Kasi po sir, yung mga ganyan, lalo na pag-isip nga natin, no, parang Metro Manila, tapos yung mga katabi, wala. Actually po, medyo, kumbaga nung tinanong ko yung mga taga-Makati kahapon o yung mga nasa Pasig, sabi nga hindi naman daw ganun yung ulan. So, mapipredict po ba yan na mas specific? Kasi nga, ngayon lang to yung ganitong napaka-specific eh. Quezon City lang talaga, kunyari, pwede po bang ma-predict yun o mabigyan tayo ng warning ng pag-asa? Ngayon po kasi ma'am, yung, kaya more on localized matters, no? Kasi yung basis po natin ng mga model, kumbaga, di ba, napakaliit na siya po yun. Kapag titignan natin yung mga models natin, kumbaga, gatulog na lang siya. So, hindi po talaga madaling makita yan sa mga models na ginagamit natin. Pwede po, kung ang gagawin natin, meron tayo mas mataas na computing power. Kaya-kaya po niya i-calculate yung mas malaking scale within 2 kilometers. Kaya makita kung merong mga ganyang system na sabi niyo na hyper-localized thunderstorm. So, yun. Pero sa ngayon, wala po tayong kakayahan. Wala po tayong kakayahan. Wala tayong system or ano ba yan, technology na magbibigay sa atin ng warning sa mga ganitong klase ng hyper-localized niya. No? Yung very specific. Yung sabi nyo, kasunod na lang, no? Pag tinignan mo sa mapa. Wala pa po tayong kakayahan. Yes, mahirap. Pero as of now, ang nagagamit natin, meron tayong mga tools. Although, yung mga ganyan na parang extreme na mga pag-ulan at within sa parang 13 localities, Yes, sir. maliit lang yung domain, ay Pasok po napakahirap po talaga. Pero regardless, may mga pinapalabas naman po tayo ng mga thunderstorm advisory. Makikita po ng mga radar yung mga ganyang sistema. Kaya meron po tayong time na tutusin sa oras sa mga ganyang mga sistema po. Drop off po. Hi, sir! Hello. Handsome morning! Gandahan yung mga equipment dyan sa pag-asa, no? Para Yes mag-safety po. tayo. Oo. Tamang-tama. Lalo Sa po plug, ano po sa tayo? Maharin, hindi siya nakikita sa mga model, pero dahil more on sa ngayon yung mga ganyan sistema, reliant Yes, may tayo sa plug mga din po. thunderstorm advisory, no? Ang bilis po ng issuance natin mga thunderstorm advisory, radar. Yan. Kasi yan pong radar, mas nasa on-ground siya ng mga system. So, mas makikita at saka mas wider at clearer yung coverage niya. So, ito po siguro yung mga isa sa pwede natin pag-test kapag may mga model na tayo, dagdagan yung mga radar stations. Tingin na lang po ako ng Lalo 700. yung mga ganitong mga Ay, wala localized po thunderstorm akong ay ano, sir. napakagrabe yung epekto, Wala pa, lalong-lalo wala. na sa mga Tingnan ko lang po, susunod na ha? Metro Manila. Wala. Ayan po, sana po ay may nakikinig na mga Sana mabubuting magkasya. loob habang nagbabudget celebration. Wow. May kinalaman din eh, no? Parang lahat na 7. Wow. Salamat po. Kala ko wala pa eh. Unang pasahero ako? yung ating Hindi po, pang-apat. Pang-apat na Maliit po. lang yung ano. Oho. Okay, salamat po. Salamat po. God bless Ingat po po. kayo. Salamat. bansa sa buong mundo. So dapat po pinaka-modern yung ating equipment at pag-invest po ang ating mga mabubuting na good senators and good congressmen yan, diba? Para naman gumanda-ganda ang ating pagtingin sa kanila. Ayan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng panibagong video sa ating susunod na mission po. Paalam po muna. Pansamantala sa This is Jan pa rin. The Filipino Channel ang inyong po nito. Paalam po. Pagpasok ng weekend, kumusta po ang magiging weather at hindi po sa Metro Manila at